Magandang araw pong muli at nandito na naman po tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Panuorin po natin at pakinggan itong mga sinasabi ni Bongbong Marcos patungkol dito sa nangyaring naging pagsalanta ng malakas na bagyo sa Tacloban. Makikita po natin sa larawan, noon pong November 9, 2017, ito po ang sinabi ni Mr. Marcos kay Pangulong Duterte. Siya daw po ay spent ng isang araw at pumunta sa Yolanda. I spent a day with the Yolanda victims and for the first time in 4 years. I was inspired to see a resurgence in Tacloban. The housing programs have been greatly accelerated. Things are beginning to get done. You could feel the excitement in the way people smiled. Thank you, President Rody Duterte. Because of the sincere effort made by this administration, the future of the ravaged areas now seems bright. So, yan po ang sinasabi niya dyan. 4 na taon pagkatapos ng Yolanda, pumunta siya. At nakita niya yung mga nagawa ni Duterte at yung nagawa ng administrasyong Duterte para ibalik ang kabuhayan ng Tacloban. Pero yan po ay kinontra rin ng kanyang kambal na si Marcos din. Ito po naman ay noong 20 ng Mayo 2024. Ito po ang kanyang sinabi. So that is still all those rehabilitation, we only started 2 years ago. Ang sinasabi po niya, inimpisahan niya lang 2 years ago. Ibig pong sabihin, mula nang siya ay maupo. Because nothing was done in the previous administration and nothing was done in the administration before that. So, ang ibig niyang sabihin, wala daw nagawa yung Duterte administration at wala ring nagawa yung sinundan ni Duterte na administration. Ito naman po ang naging pahayag ni Cristina Romualdez. Ito po yung mayor ng Tacloban sa kasalukuyan. Panoodin muna po natin sandali itong balita patungkol sa pagsasalita ni PBBM. President Ferdinand Marcos Jr. on Monday, May 20, said that nothing was done by the 2 previous administrations regarding post-Yolanda recovery programs. The chief executive said rehabilitation started just 2 years ago, noting that nothing was done by the previous Duterte and Aquino administrations. In Tacloban City, the president was asked about the badly damaged Maharlika Highway in Eastern Visayas. That's still all those rehabilitation, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. President Marcos emphasized that the super typhoon hit areas, particularly in Tacloban City, has not yet fully recovered. Even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi pa natin masasabi na kapag-fully recover pa na tayo sa Yolanda. Super Typhoon Yolanda, one of the most powerful cyclones recorded in world history, devastated Eastern Visayas and other parts of the country in 2013. So, yan po, yung Yolanda po ng 2013. So, 2017 po pumunta si Bongbong Marcos sa Tacloban. That means 4 na taon pagkatapos ng 2013. At doon po niya nakita na nag-uumpisa at pinaumpisahan ni Pangulong Duterte ang rehabilitasyon ng Tacloban. At ito po ay kakontra sa kanyang sinasabi ngayon na 2 years lang daw na nag-uumpisa ang rehabilitation. Panoorin naman po natin itong naging komento ng kanyang actually kamag-anak niya po ito, asawa po ito ng kanyang pinsan panoodin po natin ito. So ito po yan, pakinggan po natin ang sinasabi ng vlogger. Natatandaan si Duterte ay mayor pa lang ng Davao City nang mangyari ang kalamidad. Maraming taga-Tacloban ang nagsasabing si Duterte ang pinakaunang dumating upang tumulong. Ito ay batay na rin mismo sa post ng pinsan ni Marcos na si Mayor Cristina Romualdez. Lumabas din ang balita na sinabi ni Mayor Romualdez na si Duterte ay mabilis na tumutugon sa problema noon sa Tacloban sa kabila ito ng may nararanasan pang pandemya sa bansa. Ayon nga sa post ni AdmarI, sabi ni PBBM, walang nagawa ang Duterte admin sa Yolanda Rehabilitation. Bakit parang laging wala siyang alam?
Wala bang nagsasabi sa kanya? Or para lang masiraan si FPRRD? 2017 pa ito. Marami pa nagawa hanggang sa matapos ang kanyang termino. Ayon kasi sa ulat na ito noong 2017 ay Tacloban City Mayor Cristina Romualdez lauded President Rodrigo Duterte for ordering the immediate implementation of housing projects in Yolanda Heat communities. The rehabilitation efforts has improved after Duterte lamented the slow progress of the housing program for victims of the 2013 Super Typhoon, said Romualdez. The 4 years into the road of the government rehabilitation efforts has been punctuated by the national government renewed thrust to accelerate rehabilitation, the Lady Politico said. During a visit to Tacloban City in November last year, the President ordered the National Housing Authority to fast-track the construction of permanent housing units. In January 2017, Duterte also threatened to crucify officials of agencies involved in the Yolanda housing project if they would fail to move homeless families into permanent housing. Ang issue na ito ay binigyan pa ng komento ng iba't ibang personalidad sa social media, ayon na kay Joy De Vivra ay. So, yan po yung naging pahayag ni Mayor Cristina Romualdez. Ito po ay pinsan ng Pangulo. Ang nakakapagtaka rito, ang dami naman ng advisor ni Bongbong Marcos. Ang dami niyang kakampi sa Kongreso at sa Senado pa lang. Ilang bibig, tenga at meron siya dyan para may guide siya ng tama. Para masabi sa kanya na ganito ang dapat mong sabihin at huwag mong sabihin ang ganyan. Kasi po ang nangyayari, si Bongbong Marcos noong 2017, inaaway niya yung Bongbong Marcos ngayong 2014 o inaaway ni Marcos yung Bongbong Marcos noong 2017. Hindi mo malaman ngayon. Kung wala kang makikitang ebidensya, sasabihin mo, sinungaling yung Bongbong Marcos noong 2017. Nagsasabi ng totoo yung Bongbong Marcos ngayong 2024. Pero siya rin po ang may sabi na noong 2017 mayroon ng mga pagbabago at mayroon ng nagawa at in fact nagpasalamat pa siya. Pero nitong isang araw lang, itong Marcos ng 2024, inaaway na yung Marcos ng 2017. Ang nakakakilabot dito, ang nakakadismaya, si Bongbong Marcos, imbis na itayo yung sarili niya at patunayan na importante siyang tao at mayroon siyang magagawa para sa Pilipino, siya mismo ang sumisira sa kanyang sarili. Isipin nyo, sinabi niya na noon ng maayos, ngayon sasabihin niyang hindi totoo. At nagsama pa siya ng mga gobernur na sinasabi niyang lahat daw yon ay alam ang nangyayari. Kung alam pala ng mga gobernur, bakit hindi siya sinabihan ng tama? Kasi ang labas nito, nagmukha lang siyang katawa-tawa at nagmukha lang siyang tanga. Kasi sabi nga ni ng mga nagko-comment, parang wala siyang nalalaman. Parang hindi niya alam kung anong nangyayari sa paligid niya. O ito ba ay bahagi ng propaganda? Si Marcos ba talaga ay uupo ng matagal o yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez? Kasi ang napupuna po natin, sinisira ni Marcos ang sarili niya, sinisira si Marcos ng iba niyang kasama katulad ni Gadon, pilit siyang ibinabaon sa Kumunoy. At yung mga politiko na laging nagsasabi na siya ay maayos, siya ay maganda, hinahayaan lang siyang masalang sa alanganin. Hinahayaan lang siyang magbitaw ng salita na hindi makakatulong sa kanya. At hinahayaan lang siya na magngangawa ng walang mga kahulugang bagay. So, ang mangyayari dito, baka pagdating ng panahon, mahulog na yung Marcos sa Kumunoy, sino ba ang makikinabang? Sino ba? Yun bang nag-iisip na maging Prime Minister? Ang gustong umupo ng pangmatagalan? Para kasing may play parang ilang beses na kasi itong nangyayari. Kung natatandaan natin yung sa mayor ng Bamban Tarlac na ang sinasabi niya ay hindi niya kilala, pero pareho ang uniforme nila sa kampanya.
At baka nga magkatimpayan. May kamayan pa sila. Yung Secretary Gibo, kilala kasama si Alice Go, yung kapatid niya, kasama si Alice Go, at may post pa doon sa Facebook na inimbitahan siyang dumalo doon sa proclamation niya. So, ang nakakatuwa dito, yung mga advisor ni Marcos, parang hinahayaan lang siya, pinapayagan siyang, sige, sirain mo ang sarili mo at kami na ang bahala sa likod mo. Parang sumigi ka lang ng sumigi at pag nakakita ka ng bangin, tumalon ka na lang, dito kami sa taas. Parang ganun po ang dating. Sa isang pag-aanalisa, mukhang mayroon pa tayong haharapin na isa pang malaking problema sa likuran ni Marcos. Kasi sa ngayon wala naman tayong masasabi na mayroon pang tiwala ang tao sa kanya pagkatapos ng mga issue, pagkatapos ng mga kabulastugan at kalakaran, mga alingas-ngas na nabalita na kung saan hindi lang naman siyang na-involved, pati yung kanyang asawa, tapos yung mga anak niyang si Sandro medyo nagsasalita na rin ng hindi maganda, nakikipagkontrahan na rin sa Duterte. Ang isa lang kasing tinatanaw dapat ng mga tao na to, yung utang na loob nila kay Duterte sa pagkakalibing ng tatay niya. At hindi po nakakapagtaka talaga na baka nga dumating yung oras, aalis talaga sila ng Malacanang. Kaya lang mas malaking kahihiyan to. Kasi ang involved dito ay hindi lang korupsyon. Ang involved dito ay yung kalusugan at kalagayan ng pag-iisip ng Pangulo. Bakit po? Unang-una, hanggang ngayon hindi niya naman maitanggi na siya ay involved sa drug at hindi rin niya aminin. Ang sinasabi niya palagi, hindi niya tatanggapin yung katwiran ni Morales na siya ay involved sa droga, pero hindi naman niya masabi kung bakit. Hindi niya maipaliwanag at ayaw rin niyang sumalang sa isang rehabilitation, isang lehitimong drug test. So, sa tingin nyo, mayroon pa siyang pwedeng sabihin sa mga tao para maniwala sa kanya. So, tingin ko, ang nangyayari ngayon, parang ginagawa na lang front ng kanyang mga kakampi si Marcos para makaporma sa kanyang likuran. At magawa nila ang gusto nilang gawin. Yun ang nakikita nating isang senaryo. Ito po ay hindi magandang pangitain. Unang-una, sino ba talaga ang may kakayahang pumalit kay Marcos kung sakasakali? Sa pinaplano po nila palaging ng BP Sara resign, medyo mayroon talagang silang inisyatibo na matanggal si Sara Duterte. Pero sa tingin ko, mahihirapan na silang kumbinsihin ang mamamayang Pilipino at magiging napakalaking sagabal na ito sa kanila, itong mga pinaggagawa at pinagsasabi ni Marcos na pagkontra sa kanyang sarili mismo. Okay, hanggang dito na lamang po muli at maraming pong salamat. Magandang araw po muli.